alimango at sugpo siguradong malinamnam kahit anong luto. Pero nakatikim na ba kayo ng luto nito na pinasarap ng gatas ng kalabaw? Sa Malolo City sa Bulacan, yan ang specialty ni Chef Roel sa kanyang seafood restaurant. Sa isang kawali, igigisa ang bawang, luya, sibuyas at kamatis. Sa isang bowl naman, paghahaluin ng gatas ng kalabaw, curry powder, cumin, coriander seeds, turmeric at peanut butter. Ilalagay sa ginigisa ang Carabao's milk mixture. Ito, sinat ko na. At saka idadagdag ang alimango at sugpo. Para magbigay ng flavor. Kung buo kasi siya, hindi lalabas yung flavor niya. Ito ang Tiger Prawn. Yung dalawang kombinasyon ng seafoods na to, hindi matatawaran ng magiging lasa nito. Titimplahan ng asin at paminta, isimmer for 5 to 10 minutes. Pag lumapot na ang sauce, lalagyan na lang ng coriander leaves on top. Ready to serve na ang seafood satay curry. Yung sauce naman niya malinam naman. Sakto lang yung timpla. May gatas ng kalabaw. Oh, so kaya pala malinam naman. Kaya nung nasabi ko kanina. Masarap nga. Malinamnam yung lasa. First time mo ba maka-encounter ng curry na may Carabao's milk? Yup, kasi alam ko coconut milk. Oo. Mas bagay pala siya dyan sa curry seafood. Naisip din ni Chef Roel na gumawa ng mala omelette na putahe gamit ang Carabao's milk. Ang egg prawns. Igigisa ang sibuyas, kamatis, at binalatang sugpo. Lalagyan ng asin at paminta. Huevo de gambas kasi meron tong egg. Huevo means egg. Gambas means prawn. So, ganun lang siyang kasimple. Then, tomato sauce. Konti lang. Just for flavor. At Italian herbs. Combination nyo ng 5 klase ng herbs. Sa isang mixing bowl naman, pagsasamahin ng itlog, gatas ng kalabaw, red and green bell pepper at coriander. Lalagyan ng pita bread ang gilid ng pan at saka ibubuhos ang egg mixture sa ginigisang sugpo. Lalagyan ng Carabao's cheese on top at saka ito torch para matunaw. There you have it, huevo de gambas o egg prawns. Parang complete meal na kasi siya. Tapos yung shrimp niya sobrang tender. Parang nagme-melt sa mouth mo. Masarap. Tapos meron pang cheese. Sobrang flavorful niyang ano. Para rin siyang pizza. Malinamnam siya, bago sa panlasa. In terms of naghahanap ng mga bagong pagkain, maganda siya subukan at naniniwala ako i-enjoy na bagong kakain. Ang mga putahing ito niluluto na raw ni Chef Roel noong nagtatrabaho pa siya sa ibang bansa. Pero gatas ng bakang ginagamit niya doon. Ngayong balik Pilipinas na siya, naisipan niyang gumamit ng gatas ng kalabaw. Kung ano yung abundant sa lugar mo, yun ang gamitin. Kaya naisip ko, dahil maraming kalabaw dito sa Bulacan, maraming gatas ng kalabaw, bakit hindi ito yung gamitin ko? Mas magiging production pa yung mga magsasaka.